and the team. Salamat, Sister Diana. Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Iba pag nag-birthday, puspos! Amen! Hallelujah. At iba kapag nakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang basta biyayang material, kundi yung pag-ibig na dumadaloy. Amen. Yung pag-ibig na araw-araw nararanasan natin. Amen. Hindi lamang po sa atin, hindi lamang po sa akin, kundi naniniwala ako kung bakit tayo punong-puno ngayon dahil nararanasan niyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya dun sa mga nakapink, ipinatawag ko kayo. Napansin niyo ba, may mga nakapink dito. Ayan, ipinatawag. And wala po tayong anong tawag dito? Meeting ni Avance. Wala nang gano'n. Pero tayo pong lahat, maging ano man ang kulay, ay tayo magkakaisa. Amen. Na magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. At salamat po sa lahat ng mga kababaihan. Siguro meron dito, ay wala akong t-shirt, wala akong pink. Pero invited pa rin po kayo. Mamaya manatili po tayo, sama-sama po tayo. And this day talaga pong inabangan ng lahat. Lagi pong inaabangan. Tama, Sister Rowena? Excited po ang lahat. So muli po sa lahat ng kababaihan, manatili. Meron po tayong pagkain, pagsasaluhan. Ayan, dinala nyo ba yung ulam nyo kagabi? Sana dinala nyo na ngayon. Dahil meron tayong boodle fight mamaya. Yung handa ko ng birthday ko, dinala ko pa hindi ko. May natira pa yata. Ayan, pero napakabuti ng Diyos. At nakakatuwa, nakikita ko yung mga ngiti ng bawat isa sa atin. Amen. Kanina pa lang po, sino po ang napagpala? Mag-asawa kumakanta. May bagong sasakyan, no? Hallelujah! Amen, amen, amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Talagang gugulatin tayo ng pag-ibig, ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen. Yung mga matagal mo nang hinahanap at yung mga matagal mo nang pinapanalangin sa ating Panginoon, andyan na yan, kumakatok na yan sa iyong pintuan. Minsan lang hindi mo naririnig ang katok kasi busy ka masyado sa iyong mga ginagawa. Busy ka masyado sa iyong mga transaksyon sa iyong buhay. Pero ngayon po, focus po muna tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? July, ano po ngayon? 17. Yan. Tayo po ngayon, sa buong July, meron po tayong tema na nilalakaran sa buong July. At ito po ay naituro din po sa atin for the first 2 weeks ni Pastora Magda. Sino nakakaalala anong topic last Sunday? It is about be strong and be courageous. Yan, matapang. Amen. Kaya po, doon po tayo sa buong buwan ng Hulyo, doon po tayo lalakad na tayo po'y maging matatag, matapang. Amen. At minsan pa, inanayahan ko po kayo na tumayo at tayo po'y magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Buksan po natin. Hindi po tayo lalayo kay Joshua. Lagi po natin nag-aaralan si Joshua ngayong Hulyo. So Joshua 10, verse 1 to 14. And medyo mahaba po kaya sabayan niyo po ako na magbasa. Sabi po dito, Joshua 10:1. Sabi po na, Now Adoni-Zedek, king of Jerusalem, heard that Joshua had taken Ai and totally destroyed it, doing to Ai and its king as he had done to Jericho and its king, and that the people of Gibeon has made a treaty of peace with Israel and had become their allies. Verse 2, he and his people were very much alarmed at this because Gibeon was an important city, like one of the royal cities. It was larger than Ai, and all its men were good fighters. So Adoni-Zedek, king of Jerusalem, appealed to Hoham, king of Hebron, Piram, king of Jarmuth, Japhia, king of Lachish, and Debir, king of Eglon. Come up and help me attack Gibeon, he said, because it has made peace with Joshua and the Israelites. Then the 5 kings of the Amorites, and kamag-anak ng Magdalites, ang Amorites, the king of Jerusalem, and dumadami mga Magdalites, nakita ko po. Hebron, Jarmuth, Lachish,
and Eglon joined forces. So nagsama-sama daw po sila, 5 kaharian. They moved up with all their troops and took up positions against Gibeon and attacked it. The Gibeonites then sent word to Joshua in the camp at Gilgal. Do not abandon your servants. Come up to us quickly and save us. Help us, because all the Amorite kings from the hill country have joined forces against us. Next, Kuya. So Joshua marched up from Gilgal with his entire army, including all the best fighting men. The Lord said to Joshua, do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you. Amen. After an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. The Lord threw them into the confusion before Israel. So Joshua and the Israelites defeated them completely at Gibeon. Israel pursued them along the road going up to Beth Horon and cut them down all the way to Azekah and Makkedah. 11, as they fled before Israel on the road down from Beth Horon to Azekah, the Lord hurled the large hailstones down on them. And more of them died from the hailstone than were killed by the sword of the Israelites. On the day, the Lord gave the Amorites over to Israel. Joshua said to the Lord in the presence of Israel. Ano ko yan? Next. Sun, stand still over Gibeon, and you, moon, over the valley of Ajalon. So the sun stood still and the moon stopped. Biruin niyo po, ayun. Tumigil ang araw at ang buwan till the nation avenged itself on its enemies. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down for about a full day. Last. There has never been a day like it before or since. A day when the Lord listened to a human being. Surely the Lord was fighting for Israel. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, oh God, you are fighting for us, oh God. And Lord, sabi mo po, do not be afraid. Kaya kami, Panginoon, hindi po kami matatakot. Kami po'y malakas, oh God. Kami po'y matapang, Panginoon, sapagkat kasama ka po namin, Panginoon. Kung paano mo pinagtagumpay, Panginoon, ang mga Israelita, Panginoon, sa mga Amorites, oh God, sa kanilang mga kalaban, Panginoon. Gayon din, Panginoon, pinagtatagumpay. At pinagtagumpay mo na kami, Panginoon. Ngayong umaga, Father God, hindi pa man natatapos ang mensahe. We receive the victory in the name of Jesus. In the name of Jesus, lahat po tayo ay sumigaw at magpuri at magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, kayo ay makakaupo na. Taas ng energy, Sister Jen. Amen. Iba talaga pag sinurprise ang birthday. Ayan. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Muli po, tignan niyo po ang inyong katabi. And batiin ang napakaganda. Ikaw ay pinagpala, kapatid. Dahil nakarating ka ngayong araw na ito. Amen. Ayan. Tingnan nyo nga, di ba mas maganda kaysa dati? Amen. Mas blooming kaysa dati. May pinagdadaanan pa yan, pero hindi halata. Amen. Ayan. Salamat po sa ating Panginoon. And also, I want to greet lang po welcome home sa ating pong isa sa mga kapatid noon, si Sister Gladys Reyes. Di po siya artista ha. Gladys Reyes, anak ni Tita Nori yan, from USA, and kanyang mga anak, si Ate Gail at si Miggy. Ayan. Welcome back. After 7 years, tama, no, Mars? 7 years na nasa US ngayon, ay nakapiling ang kanilang magulang na si Tita Nori at si Papsi, si Tito Boy Reyes. Yan. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. At meron po, salamat po sa pagbabalik po ng ating ibang mga mukha na nakikita natin, nakasama po natin ngayon. Amen. Nalulugod po ang ating Panginoon at nalulugod po kami, nakasama po namin kayo. Amen. Salamat po.
Feel strong, stay strong. Amen. Ayan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Feel strong. Minsan, nararanasan pag-gising mo sa umaga, pakiramdam mo ang lakas-lakas mo. Tama po, merong ganun pakiramdam. Pag-gising mo sa isang umaga, pakiramdam mo ang ganda-ganda mo. Amen. Pag-gising mo sa ng isang umaga, so pakiramdam mo, haba ng hair mo. Pero minsan, kapag nandyan na yung pagsubok, yung pakiramdam na yon parang unti-unting nawawala. Yung pakiramdam na ikaw ay malakas, pero biglang kumatok yung kumare mo. Mare, yung utang mo. Ay, teka lang. Feeling strong, hashtag pa. Mamaya si kumare nandyan na, pero anong sabi? Feel strong, stay strong. Kailangan, kapag naramdaman mo na ikaw ay malakas, ito ay mananatili na ikaw ay malakas. Amen? Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pinagdaraanan, sa kabila ng karamdaman, ikaw ay mananatili. Katulad na awitin kanina, mananatili sa lilim ng ating Panginoon. Amen? Dahil mananatili po tayong kasama natin ng ating Panginoon. Lumalakad sa labanan, katulad ni Joshua, lumalakad sa labanan. Pero ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. Amen? Huwag kang matakot. Amen? Dahil kasama mo ako. Anong sabi? Bibigay ko ang iyong kaaway, iyong kalaban sa inyong mga kamay. Amen? So balikan natin si Joshua. So balikan natin. Mahilig ako mga ganyan mga history para malaman niyo yung background. Kung sino ba ito si Joshua? Si Joshua po ang tagapagpatuloy kung ano po yung pangako na binigay ng Diyos kay Moses. Amen? So si Joshua. Tapos, dito po sa verse 10, yan, pinakita po dito, meron po kasing isang kaharian na tinatawag na Gibeon. Yung Gibeon pong yan, dahil nabalitaan nila na sila Joshua, natalo nila yung grupo ng Ai at saka yung sa Jericho ay sila ay nakapasok. So natakot tong Gibeon. Kahit sila ay one of the greatest city na banggit kanina, gusto nila makipag-alay kay Joshua. Kasi syempre, takot sila matalot, masakop ng mga Israelita. Kaya sila ay nakipag-alay kila Joshua. Pero, nung tawag din sa alay, grupo na po sila. Yan, nakipagsanib sa mga ni Joshua, sa grupo ni Joshua. Nabalitaan nung 5 hari. Amen. Nung 5 hari, kanina na ating binasa, ang sabi nila, etong Gibeon, kailangan natin itong masakop kasi magagaling ang mga soldier nito. Maganda at malaking city to, kaya kailangan magtulong-tulong tayo para masakop to. Pero ang sabi, pero yung Gibeon, nakipagsanib sila kay Joshua. Kaya kailangan magtulong-tulong tayo upang matalo natin itong mga Israelitang to. So yun, nagkasama-sama sila, nagtulong-tulong sila. At nung yung Gibeon, nalaman nila na mayroong paparating na mga Amorites na gusto kaming sakupin, sabi niya, Joshua, tulungan mo kami. Amen. Minsan, that's the best opportunity for you to win your friend, for you to win your family. Kapag nakita nila na ang Diyos iniaangat ka sa iyong buhay, merong lalapit sa iyo, tulungan mo ako. Diba? Bakit ka pinagtatagumpay ng iyong Diyos? Sasama ako sa iyo. Sama-sama ako sa biyaya ng Diyos. Amen. Bakit lagi ka nakangiti kahit ang dami mong bayarin? Ayan, yung paghalakhak nyo pala, parang ang dami talagang bayarin. Ang haba ng resibo. Ayan. Bakit ka pinagpapala ng ating Panginoon? Dahil si Joshua, anong sabi ng Diyos? I will be with you. Do not be afraid. Be strong and courageous. Amen? Amen? May pangako ang Diyos kay Joshua. Amen? Kaya si Joshua, matapang siya. Kaya nung nalaman ni Joshua na merong susugod na 5 kaharian dito sa amin, natakot ba siya? Hindi. But he inquired, lumapit siya sa ating Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Do not be afraid. Sa verse 7, ang sabi po doon, do not be afraid. I have given them into your hand. Napakaganda noon. Amen. May karamdaman ka, huwag kang mag-alala. Pararanasin kita ng kagalingan buhat sa akin. Amen. Nagkukulang ka ba? Huwag kang mag-alala. Dahil paaapawin ko ang iyong bigasan. Amen. Amen. Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Huwag kang mag-alala.
Isusurprise ka sa birthday niya. Hindi po kami nag-away noon. Bumawi lang. Hindi po. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Ganun kabuti ang Diyos. Anong pangako ng Diyos kay Joshua? I will give them into your hand. So bakit ka matatakot? Bakit ka magdadalawang isip to fight the battle? Ano sabi ng ating Panginoon? The battle is not yours, but mine. Amen. The battle is not mine, but God's. Yan, baliktarin natin. Amen. Ayun po ang ating laging tinatayuan. Lord, have this battle. Pero ang totoong mga Kristiyano, even though you are walking doon sa labanan na yan, alam mo that you have the victory. Ayun ang kaibahan natin. Amen. Sa kaibahan natin, doon sa mga hindi pa nauunawaan kung ano yung kalakihan at kagandahan, ang kapangyarihan na ating Panginoon sa ating buhay, yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen. Nandun po si Joshua. Anong sabi po niya? An all-night march. So sila po ay lumakad. Anong sabi niya? Lord, the Lord through them. Ito pa, kapag may labanan, minsan kasi we feel strong when we control the situation. Tama po ba? So feeling mo malakas ka kapag kontrolado mo ang sitwasyon. But it is not God's way. Amen. You have to trust God's way. Ano pong nangyari dito? Hindi lang naman sila Joshua ang nakipaglabanan. Anong sabi? Nagpadala ang Diyos ng hailstone. Amen. Amen. Nagpadala ang Diyos ng mga taong tutulong sa iyo, manlilibre sa iyo, magpapakain sa iyo, magbabayad ng mga bill mo. Nagpapadala ang Diyos ng taong tutulong. Amen. Para makadalo ka dito, maisuot mo yung pink na t-shirt. May nagbayad, Sister Jen eh. Diba? Sister Jen, may nagbayad dahil ganun kabuti ang ating Panginoon. Nagdadalawang isip ako umaten, Sister Jen, dahil wala akong pang-ambag. Nandyan si Sister Ruel na ginagamit ng Diyos. Laging may papremyong sabong pampaputi. Amen. Amen. Trust the strategy of God. Pagtiwalaan mo kung paano kumikilos ang Diyos. God works in suddenlies. Minsan hindi mo alam. Paggising mo pa lang. Ayan, so kanina pagising mo, sino kumare. So ngayon naman, pagising mo, pagpapala, Mare, may lechong manok ko. Bakit ba? Kasi feeling ko, wala kayong ulam. Di ba, Sister Imelda? Maghapon, sasabihin niya, Panginoon, alauna na, wala akong ulam, pero may kumatok. Tiya, ito po isang lechong manok para sa iyo dahil naririnig na ating Panginoon ang ating pagtangis, ang ating panalangin. Amen. At hindi po mawawari natin kung paano po ang Diyos ay ang kaisipan ng ating Panginoon, ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Naglalakad ka minsan, wala kang pamasahe, makakakita ka ng pera sa kalsada. Naranasan niyo yun? Ako po, wala akong pera, pamasahe pa uwi dati. Biglang pagdaan ko, yung kapatiran driver ng jeepsy, sakay ka na, salamat sa Panginoon. Amen. Ganun kabuti ang Diyos. Si Joshua, isipin mo 5 kaharian. Sila, Israelita at Gibeon, 2 lang sila. Pero 5 kaharian, maglalaban-laban. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng hailstone para matalo. Amen. Pero nakikita ni Joshua, kailangan kong magdeklara. Anong sabi dito? So, Joshua declare, sabi niya kasi, the sun stands still. So, nagdeklara si Joshua. Kasi gusto niyang mapahaba yung araw para mas matalo ng mga Israelita, yung mga Amorites. Amen. Kasi mahirap matalo kapag madilim. Amen. Tama po, mahirap makita yung mga kalaban kapag madilim. Amen. Kaya anong sabi niya? Joshua declared, sun, stand still. Kita niyo yung power? Sun, stand still. Anong nangyari? Umikot ba? Hindi. Anong nangyari? Tumigil ang araw at ang buwan. Pero sa mga matatalino dito, sasabihin nyo, hindi naman gumagalaw ang araw, Sister Jen. Mundo ang umiikot. Wow, may mga ganun pa kayong trivia. Mundo ang umiikot sa araw. So ganun po yun. Tumigil ang mundo upang hindi lumubog yung araw. Amen? At nanatili po ang araw na nakatirik
upang magkaroon ng liwanag at matalo lahat ng mga Amorita. Amen. Ginawa ng Diyos. Pinakinggan ng Diyos. Anong sabi po dun sa verse 14? Ang sabi po dun sa verse 14, there has never been a day like it before. Amen. Alam niyo po sa araw-araw, lagi pag kinukumusta ka, kumusta ka kapatid, mas mabuti kaysa sa dati. Amen. There has never been a day like before. Mas pinagpala ako ngayon, Sister Jen. Mas masaya ang aking pamilya ngayon, Sister Jen. Amen. Mas bumigat ako ngayon, Sister Jen. Dahil maraming pagpapala, dahil maraming biyaya, maraming pangsaing si nanay. Amen. Mas higit kaysa dati. Amen. Mas pinagpala kaysa dati. Mas maganda kaysa dati. Amen. Mas matagumpay kaysa dati. Amen. Sapagkat ang sabi nating Panginoon, be strong and courageous. Maging manatili kang malakas at matapang. Ano man ang iyong kaharapin, ikaw ay maging matatag at laging tumawag sa akin. Amen. Minsan sa atin kasi, ang ating tatawagan o nating hanapin kapag meron tayong problema, ang ating cellphone. Cellphone ko. Kailangan may tatawagan ako sa emergency. Natataranta ka pa, hindi mo alam ang number. Pero do not look into your phone, but come into the throne. Amen? Unawaan natin yun. Do not just look into your phone. Teka lang, nasan ba si Sister Imelda? Papapray ako. Come first to the throne. Who is on the throne? And that is Jesus. Amen. That is Jesus. And only the name of Jesus, it is already powerful. Amen. Only the name of Jesus is enough. If you don't know what you will do, just declare and shout and praise the name of Jesus. Amen. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, nalilito ka na, naguguluhan ka na, nalulungkot ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, Panginoon. Ano ang gagawin ko? Just say my name. Just say Jesus, 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 Jesus. He is the name above all name. Amen. Jesus is the name above all name. Nung si Joshua na-declare, sabi niya, sun stood still. Tumigil ang araw, tumigil ang buhay. Because we have to trust the way of God. Amen. We have to trust all the impossible things that only God can do. Amen. Hindi po natin kaya yung mga imposibleng bagay. Ang tanging ang Diyos lamang ang may kayang gumawa ng lahat ng ito. Amen. The earth, because, anong sabi po dito? God controls everything. He owns everything. Amen. Lahat ng yan, pag-aari ng ating Panginoon. Kaya yung problema mo, katiting lang sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Number one, makikita natin doon sa storya muna ni Joshua. Ito, tingnan po natin. We have to know this. The power of declaration. Amen. The power of declaration. Katulad ng sabi ko kanina, pagising mo ba sa umaga, ano ang iyong dinedeclare? Sinasabi mo pang, ang pangit ko na. Ano ko na, di ba? Hindi ganun. Pero ang sinasabi mo, pagising mo sa umaga, Panginoon, salamat sa araw na ito. Ngayong araw na ito ay matagumpay. Salamat sa araw na ito. Ngayon ako ay malakas. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Ako ay iyong pinaliligaya, oh God. Kahit hawak-hawak mo yung kalderong walang laman. Rejoice in the Lord. Amen. Rejoice. The power of declaration. Because our tongue has the power of life. And it has the power of death. Amen. Tama po. Pwedeng magbigay buhay ang ating mga bibig at pwede ring tungo sa kamatayan. Amen. Kaya kailangan lahat ng ating binabanggit sa ating sarili. Ito po'y laging biyaya, laging pagpapala. Amen. Lagi pong pagpapalakasan sa ating kapwa. Hindi pupunta ka dun sa bahay ng kaibigan mo, sa kapatiran mo, puro chismis ang dala mo. Wag ganon. Opo, wag ganon. Laging
buhay, pag-ibig ang dala mo sa iyong kapatiran. Amen? Laging biyaya. That is why yung ating t-shirt, Women of Grace, mga kababaihan na ang dala-dala ay biyaya at pagpapala, kaligayahan sa bawat isa. Amen? Dala-dala po ni Sister Diana ang papremyo mamaya. Amen? Kaya lahat po kayo ay mag-join. Maraming inihanda ang mga kababaihan. Amen? Bago po tayo magtuloy, pwede ko po bang patayuin lahat ng mga katuwang ko sa kababaihan? Ang kababaihan po natin, tuloy-tuloy na nagtatagumpay. Ganoon din po ang mga kalalakihan. Pero it is not because of me. Amen. Pag sinabi ko kasing women's ministry, si Sister Jen, hindi. Because merong mga tao na nasa aking likuran na tumutulong at nananalangin. Amen. Pwede ko po ba makitang tumayo, Sister Naina, Sister Marilyn, Sister Mamsi, Sister Grace, Sister Tess, Sister Rowena, Sister Vilma, Ate Cathy. Palakpakan nga po natin ito, mga kapatiran na natin ito, na patuloy na nanalangin. Sister Diana, of course, Sister Diana, na sila po ang aking mga katuwang upang maging matagumpay po ang ating gaway ng ating ministeryo. Amen. Palakpakan niyo po ang Diyos sa buhay ng ating po mga kapatiran, mga kababaihan, na matatapang, na may dalang itak palagi. Amen. Salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat po, Sister Grace. Salamat po sa inyo, Sister Tess. And meron po ba ako nakalimutan? Baka magtampo. Meron ba? Wala naman. And they are the core leader. Yan. Sa mga kababaihan na hindi po nakakakilala, sila po ang aking mga katuwang. Yan. Kasi minsan baka nagtataka kayo, uy, 3 yung anak niya, bakit parang tuloy-tuloy ang gawain? Hindi po dahil sa akin, dahil sa kanila na tumutulong po sa akin. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Amen. The power of declaration. Kailangan mo laging sambitin na kasama ko ang Diyos. Kailangan kong laging sambitin na tapat ang Diyos. Kailangan lagi kong dinideklara na mayaman ako dahil mayaman ang aking Panginoon. Amen. Amen. Number 2, anong sabi? God answers prayers. Amen. Tumutugon ang Diyos sa bawat ating idinudulog at ipinapadalangin sa Kanya. Amen. Baka kasi minsan nananalangin ka, pero meron ka ng, anong tawag dito? Meron ka ng plan B. Ayan, Lord, pag hindi mo tinugon to, may plan B ako, si Kumari. Lord, pag hindi mo to tinugon, hindi na ako dadalo. Ang tapang mo pa, ikaw pa ang nagmamalaki. Pero kapag naunawaan mo kung gaano kabuti ang Diyos, na ang kanyang tenga ay laging nakalapit po sa atin, He always incline His ears unto us. Naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Nakikita ng Diyos ang iyak mo, amen. Ang pagdulog mo, every Saturday, lahat na aming pinapanalangin sa morning prayer, naririnig at tinutugon ng ating Panginoon. Amen. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Huwag kang manghihinayang sa oras na ikaw ay nananalangin. Amen. Nabigyan mo ng oras ang pananalangin. Because this is the best time para makausap mo ang ating Panginoon at para siya ay marinig mo marinig mo ang kanyang tinig. Amen? This is the best opportunity para makapag one-on-one ka sa ating Panginoon. Minsan ang panalangin hindi lang hingi ng hingi. Ang panalangin ay lagi mo siyang sasambahin, papupurihan, pasasalamatan, itataas. Amen. Dahil alam na ng Diyos ang laman at desire ng puso po natin. Amen. Alam na ng Diyos yung mga prayer request mo na 10 years ago, yan pa rin ang paulit-ulit mong hinihingi sa ating Panginoon. Alam na ng Diyos yan kung kailan niya tamang ipagkakaloob sa iyo. Amen. Amen. Lagi pong tumutugon ng Diyos. Sabi po doon sa John 16, verse 23, ang bilis, 11:28 na, in that day you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Amen. Sino po nagsasalita dyan? Si Jesus. Amen. Anong sabi niya? In that day, you will no longer ask me anything. Pero, diretso ka na sa Ama sa pamamagitan ko. Amen. So, lahat ng mga hinihiling mo sa ating Panginoon, nakikita, tutugunin ng Diyos through the name of Jesus. Amen. Through the name of Jesus. But the question is, do you have Jesus in your life?
That's the big question. Naniniwala ka ba na kaya ni Jesus tugunan ang lahat? Amen. Kaya na si Jesus ba'y naririnig ang ating mga panalangin? Si Jesus ba ay nakatingin sa atin? Amen. Anong sabi? I will give you, the Father will give you whatever. 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 Anong kailangan mo? Kailangan ko ng kagalingan. Ask in my name. Kailangan ko po ng pagpapalang pinansyal. Ask in my name. Kailangan ko po ng kalakasan. Ask in my name. Kailangan ko po ng kapayapaan. Hindi ako makatulog. Kagabi, hindi ako masyado makatulog. 1:30 na. Sabi ko, Lord, patulugin mo po ako. Magpipreach mo. Mahirap po ang puyat, walang tulog. Pero napakabuti ng Diyos. After ko po manalangin, nag-speak in tongues ako. 1:30 na. Habang yung asawa mo'y naghihilik na, nainggit ka na. Oh. Ang sarap ng tulog niya. Ba't ako hindi makatulog? So, nanalangin ka sa Panginoon. Lumuhod ka sa Panginoon, Lord, patulogin mo po ako. And then, pagmulat ng mata ko, 5:30 na, salamat Panginoon, pinatulog mo po ako. Salamat sa kapahingahan, salamat sa kapayapaan. Salamat po Panginoon, dahil alam ko na ikaw ay nakikinig sa bawat panalangin. At pagkising ko, asawa ko naghihilik pa rin. Salamat Panginoon. Salamat. Nagkakwento kami, nagbibiroan kami kanina. So, ang tagal ng tulog mo. O nga, bawi-bawi lang ng tulog. Minsan lang naman po talaga pagbigyan niyo yung mga asawa niyo na kapag Sabado, tanghali gumising, tanghali na! Huwag niyo nang bulyawan. Dahil pagod yan from Monday to Friday. Nagtatrabaho yan. Pagbigyan niyo naman silang magpahinga. Amen. Dahil alam nila kung paano sila babawi. Bibigyan kayo ng pampaganda. Amen. Kaya, pagising ko kanina, Panginoon, salamat. Salamat. Para akong nakatulog ng 8 hours. Kahit 4 hours yun, magkakachat pa nga kami ng Sister Diane. Mag-aalas 12 na, matulog na tayo. Sila talaga ang dahilan bakit di ako nakatulog. Biro lang po. Sila Sister Marilyn, nakakatawa nga po eh. Kahit mga puyat yan, pero nauna pa yan sa akin dito sa simbahan. Amen. Dahil laging excited kapag gawain ng ating Panginoon. Amen. Lagi ka dapat nakangiti. Lagi ka dapat hindi parang tuyo. Alam niyo yung parang, pupunta na naman sa simbahan. Ano na naman isusuot ko? Magbibigayan na naman. May offering na naman. Hindi ganun. Pumupunta tayo sa simbahan, hindi para sa pagpapala. Pumupunta tayo upang magbigay tayo ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Because when the praises comes up, the blessings come down. Amen. Amen. Sino yung may toyo? Huwag niyo itaas kamay niyo. Amen. Napakasarap na magsama-sama tayo magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Kanina sa ating awitan, napakaganda, you deserve the glory. Amen. Tama po naman talagang ang Diyos lamang po ang He deserve all the praises, all the glory, all the reverence. Amen. Lahat po ng pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi po dahil magaling ang preacher, hindi dahil maganda ang simbahan, hindi dahil maganda ang production team natin, maganda ang biyaya. Doon ka dumalo sa biyaya ng Diyos kasi maganda yung facade nila. Maganda at magagandang ngiti ng mga ushers. Laging parang blooming ang mga ushers. Doon, attend ka doon sa... Kasi ang linaw ng camera nila, pag sa live stream, makikita mo, napakalinaw, napakabilis. Hindi lamang po dahil doon Sapagkat pumunta ka sa biyayang Diyos dahil ang Diyos doon ay buhay, ang Diyos doon ay tapat, ang Diyos doon ay laging pinakikita ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. Amen. Ang Diyos ay laging tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Amen. Amen. Alam niyo po, pag morning prayer namin, supposedly 7 to 8 po lang yata. Yung Pastora Magda, minsan natatapos tayo 9:30. Sa dami ng patotoo ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Morning prayer, ito patanghali na. Minsan mag-lunch prayer naman tayo, Pastora. And, hindi kayo makarelate kasi hindi kayo umaattend ng morning prayer. Kaya umattend kayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen!
Morning prayer po, dati talaga yon Don't Watch, 5 a.m. So medyo napapasarap ang tulog, ginawang 7. So morning prayer po, every Saturday. Maging aktibo po tayo sa gawain. Amen. Para sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ito pong nagbibigay kalakasan po sa atin. Tama po? Amen. Yung panalangin yan eh. God answers our prayer. Marami pong mga katugunan na kapag nandun po kayo naririnig niyo yung mga patotoo na ating kapatiran. Nakakatuwa, nakakagalak sa puso na alam mo, buhay ang Diyos sa biyaya ng Diyos. Amen. Talaga pong may himala dito sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Number 3, God is the God of impossible. Amen. God is the God of impossible. So, imposible. Katulad ng dineklara ni Joshua, imposibleng mapatigil niya ang araw. Amen. Imposible yun. Try nga natin, labas tayo lahat. Patigilin natin lahat. Diba? Merong isang preacher na patigil niya ang bagyo. Ayan, dahil sa akin. Amen. Pero, ibang Diyos ang kayang gumawa noon. Amen. There is one God who can do impossible things. Amen. And that is through the name of Jesus. Amen. Through the name of Jesus. Luke 1:37. Alam na alam nyo na to. For with God, nothing will be impossible. Imposibleng magbago yung asawa mo, pero nagbago. Tahimik. Umimen ang walang asawa. Imposible talaga yan. Amen. Imposible sabi. Imposible na akong gumaling sa sakit na to, pero pinagaling ka ng Diyos. That's the power of God. Amen. Imposibleng magkasundo na kami ng aking mga anak. Lagi nila akong sinisigawan, Sister Jen, yung aking mga anak. Pagkatapos ko, yan ka na naman, emote ka na. Pagkatapos ko silang dalahin sa akin sinapupunan ng 9 na buwan. Iyak-iyak ka pa, gano'n. Pero paglabas kamukha ng tatay niya. Ako ang naghirap, pero kamukha ng tatay. Gano'n. Kaya kapareho na ugali ng tatay. Ayan, sasabihin mo pa ang gano'n, may mga hugot ka pa. No? Sinasagot ka ng iyong mga anak, pero walang imposible sa ating Panginoon. There is restoration with God. Amen. There is restoration in your family. Amen. Kapag nakikita mo imposible ang mga bagay, huwag mong dalhin kay kapitan. Dalhin mo sa kataas-taasang Diyos. Amen. Dalhin mo. Because God is the good Father. Siyang nakakaunawa ng lahat ng ating isipan. Lahat ng nilalaman ng ating puso. Amen. Parang na-experience sa mga banda dito yung kapitan. Huwag mong dalhin kay kapitan, dalhin mo muna sa ating Panginoon. Ipanalangin mo muna sa ating Diyos. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Amen, amen. The future is uncertain. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap. Ito, pinost ko po, wala ito yon. Sabi ko, anong nilagay ko doon? Ang hinaharap ay walang kasiguraduhan. Pero ako ay sigurado kung sino ang may hawak sa aking kinabukasan. Amen? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. We never know. Amen? Pero ang sigurado ka, ang sigurado ako, sigurado tayo kung sino ang may hawak sa aking kinabukasan. At ano ang gusto ng Diyos para sa aking kinabukasan? For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakaganda ng gusto ng ating Panginoon. Napakaganda ng plano ng Diyos para po sa atin. Napakaganda lahat inilatag na ng Diyos para po sa atin. Amen, amen. He is the God of impossible. And the greatest relationship na pwede nating makamit dito sa lupa is the relationship with our God. Amen. Amen. And sa mga magbo-boyfriend, 6 years na kami. Tumatagal na kami, Sister Jen. Kami 10 years. Maghihiwalay din kayo. Parang ako, ayan. Dito sa lupa, walang kasiguraduhan. Amen. Pero pag pinagkatiwala mo sa Diyos,
lahat ng iyong mga kasakitan, lahat ng mga heartbreaks mo, lahat ng pagluha mo, bibigyan ka ng Diyos ng isang kasagutan na magpapakita ng kanyang kadakilaan, na magbibigay ng glory sa ating Panginoon. Amen? Because when God blesses you, it is not for your pleasure, but when God bless you, it is for His pleasure. Amen? Kaya hindi magdadalawang isip na pagpalain ka ng Diyos. Kaya hindi magdadalawang isip na bibigyan ka ng boyfriend na may takot sa ating Panginoon. Asa mga kabataan natin? And sa mga mag-boyfriend na Kristiyano na nandito, ayan, pagpalain kayo ng Diyos. Mag-aral muna kayo. Magtrabaho muna kayo. Ayan, magtrabaho muna. So, happy birthday, Leonard and Ate Hazel. Ay, na-name drop. Sorry naman. Pero nakakatuwa itong dalawang kabataan natin. Talagang sila po'y tapat at masipag na nag-aaral. Sabi nga ni Sister Jane, nagkwento, Sister Jane, sorry naman. Talagang sabi ni Leonard, magtatapos muna po ako ng pag-aaral. Yan. Kuya Leonard, naka-record yan, ha? Ate Hazel, napakasarap na magpuri sa ating Panginoon. Napakasarap na meron kang relasyon sa ating Panginoon. Amen? Napakasarap na paggising mo sa umaga, alam mong pinoprotektahan ka ng Ama natin na laging nakatingin sa atin. Amen? Na lagi kong sinasabi, yung akala mo, yung muntikan ka ng maaksidente, pero merong nananalangin sa iyo. Amen? Merong nag-i-intercede. Amen. And we and God, sinong nag-i-intercede sa atin? Si Jesus. Ang tindi nun, si Jesus. Nag-i-intercede para sa iyo. Oh, dakilang Ama, ingatan mo, pagpalain mo po ito si Melda. Amen. Dakilang Ama, pagpalain mo po ito si Diana. Amen. Merong nag-i-intercede sa atin, and that is Jesus. That is Jesus. Amen. At kapag kasama mo laging ating Panginoon, alam nyo na dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Let our vision be according to God, to God's resources. Amen. Lahat ng ating pangarap, lahat ng ating ninanais, lagi mong titingnan ang kalakihan ng ating Panginoon. Huwag mong lilimitahan kung ano yung kakayanan mo. Sapagkat kapag tumingin ka sa iyong kakayanan, limited po ang ating kakayanan. Amen? Hanggang dito lang po. Ito lang yung bahay na kaya namin. Ito lang yung kaya kong ibigay sa simbahan dahil ito lang yung sweldo ng asawa ko. Hindi po. Kapag nag-desire ka ng malaki, anong sabi? Lord, enlarge my territory. Sino nga po ang nagsabi noon? Si Jabez. Amen. The Jabez prayer. Lord, enlarge my territory. Kailangan lagi dinidesire po natin palawakin. Sapagkat ang Diyos, He is limitless. Amen. Walang hangganan ng ating Panginoon. Walang hangganan ng kakayahan ng Diyos para po sa atin. Amen. Kaya po, lagi po nating ang ating vision, ang ating pangarap, ang ating mga hangarin ay laging nakatuon lamang sa kalakihan ng ating Panginoon. Because I have a big, big God. Because I have a mighty God. Amen. I have a God who is, sabi, the earth is His footstool. Tungtungan lang to ng Diyos. Amen. Napakalaki at napakalawak ng kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kapag po tayo nanghihina, ito, pinost ko din to, our weakest point is the strongest position. Bakit? Ito dati, naikwento ko po ito kila Pastora Magda po ata. Nung panahon na ako po ay hinang-hina sa aking katawan, may dinaramdam po ako sa aking tiyan noon. Talaga pong hinang-hina ako para akong wala ng lakas, even my spiritual life, para akong nanghihina. Pero ang pinaunawa sa akin ng ating Panginoon, alam mo ba, sa pinakamahina mong kalagayan, dun ka pinakamalakas. Bakit? Because I will be your strength. Amen. Your weakest point will be your strongest position because God will be your strength. And I can do all things through Christ. He gives me strength. Amen. And just He is not only the source, but God is
our strength. Hindi lang siya basta yung pinagkukuhanan mo ng kalakasan. But God, He is your strength. Siya mismo ang iyong kalakasan. Amen. Hindi lang siya basta, Lord, pahingi ng konting lakas dito, ha? Pahingin konting vitamin C. Sinisipon ako, Lord, pahingin vitamin A. Masakit. Yung mata ko nanlalabo. Hindi. Kabuuan ng iyong kalakasan. Sa Diyos lahat yan. Amen. Ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo. Ang Diyos ang nagpapagaling sa iyo. Amen. Ang Diyos, sa Diyos lahat dumadaloy. Amen. Ang kapangyarihan na magpagaling sa iyong karamdaman. Amen. Sa Diyos lahat ng dumadaloy. Ang kapayapaan na bagamat ikaw ay dumaraan sa malaking pagsubok. Pero nandun ang katagumpayan. Nakikita mo ang liwanag. Ikaw ay dumaraan, lumalakad ka sa kadiliman. Pero nakikita mo ang liwanag dun sa dulo, Lord. Hindi ka matatakot sapagkat kasama mo that even though I walk in the valley of death, I'll fear no evil. Because you are my shepherd, O God. Ikaw ang aking pastol na laging umaalalay po sa akin, Panginoon. Bakit ako matatakot? Huwag kang matatakot. Laging nakaalalay, nakagabay. Kasama mo palagi ang ating Panginoon. Amen, amen. 2 Corinthians 12:9-11. Sige po, buksan natin. 2 Corinthians 12:9-11. Ang dami pa. But He said to me, ang ganda nito, lagi niyong tandaan to. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen. Kanina napakinggan ko yung senior ni Sister Rowena, yung kay Pastor Kenneth. The best opportunity para makakilos ang Diyos is yung kapag walang-wala ka ng magagawa. Amen. Anong sabi dyan? Anong sabi po? Balik po tayo doon kanina, Kuya. For my power is made perfect in weakness. Kasi kapag naggagaling-galingan ka, hindi makakakilos ang Diyos. Amen. Kapag naggagaling-galingan ka, tandaan mo yan, kapatid. Hindi makakakilos ang Diyos. Pero kapag sinuko mo lahat ang Diyos, sa Diyos, sinabi mo sa ating Panginoon, inamin mo sa Kanya, Lord, wala akong kakayanan, Ikaw lang ang aking inaasahan, Ikaw lamang ang aking pinagtitiwalaan. The miracle will come into your household right now. Right now, right now. Mararanasan mo ang kagalingan. Panginoon, wala na pong alam, Panginoon, kung ano po ang makakapagpagaling sa akin. Pero Lord, Ikaw lamang ang tanging may kakayanan ng lahat na ito. For your power is made perfect in my weakness. Amen? Amen. Kaya huwag mo laging isipin na, Lord, I failed. Bakit ganun, Lord? I failed even though I am your child. Lord, bakit ganun? Ako po ay may karamdaman even though I am your child. Hindi ba't mas maganda baliktarin natin? Baliktarin natin, Lord, ano yung sabi ko? Lord, even though I failed, I am still your child. O, anong sabi ko kanina? Lord, bakit ganun? Manghina ako pa, pero anak mo naman ako. Bakit ako mahina, Panginoon? Pero baliktarin mo. Lord, kahit ako'y mahina, nananatili akong anak mo. Lord, kahit ako'y sira, kahit ako'y sugatan, nananatili akong anak mo, Panginoon. Panginoon, kahit po ako po ay laging maraming failure sa aking buhay, nananatili ako, naniniwala ako na no one can take that away from me. That I am your child. Lord God, na marami kang ipinangakong plano para sa akin, na maganda ang aking kinabukasan, that I have an abundant life because I am your child, oh God. Na kahit po ngayon, Lord God, kami nagkukulang, pero nauunawaan ko, nalalaman ko, sapagkat ako'y anak mo, kailanman hindi mo ako pababayaan. Kailanman hindi mo ako lilimutin, Panginoon. Kailanman lahat ng aking panalangin sa iyo, Panginoon, ito'y iyong tutugunin, Panginoon. Because I am your child. Amen. Amen. Paano nga ba maging anak ng ating Panginoon? Sa John 1:12. Amen. Alam niyo yan sa mga nag-discipleship, kailangan alam niyo yan. Basic yan kay Pastora. Pag hindi, lagot kayo kay Pastora. John 1:12, for as many who believe in Him, and receive. So, two actions. You have to believe
and you have to receive Him. Amen. So that you can become a child of God. Amen. Hindi lang basta ikaw ay sumisimba, anak na ako ng Diyos. Hindi po dahil doon, kundi kapag ikaw ay naniwala at tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, ikaw ngayon ay tinatawag ng anak ng ating Panginoon. Amen. At ang anak, lahat ng karapatan ay pinagkakaloob ng Diyos. Ano man ay iyong hingin ibibigay ng ating Panginoon. Kapag tumawag ka sa iyong ama, ay, ang daming ama. Ang dami mo kasing prayer request. Sa dami ng prayer request, hindi mo na masabi, ama na lang. Sabi ng ating Diyos, anak. Hindi na rin alam ng Diyos. Sa dami mo, ano ba, unahin ko dito? Sa anak ko ito. Ang dami hinihingi. Joke lang po yun. Hindi po ganun ating Panginoon. Siyempre, lahat po ay batid na ating Panginoon. Alam na ng Diyos, hindi ka pa man tumawag sa Kanya, alam na ng Diyos ang mga panalangin po natin. Amen. Ang tinitingnan lang ating Panginoon, is it the perfect timing for you to receive that blessing? Amen? Kasi minsan baka hindi ka pa karapat-dapat, hindi mo pa kayang hawakan yung malaking pagpapala na hiningi mo sa ating Panginoon. Kailangan muna nating dumaan muna sa mga proseso, sa mga training. O pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng 10,000, o maghusay siyang humawak ng pagpapala. Dadagdagan ko to. Amen, amen. Ganon kabuti ang Diyos. Amen. Ayaw kanyang mapahamak. Amen. Because sa lahat ng pangako na sa mga pagpapala ng Diyos, He brings no sorrow in it. Amen. Lahat ng blessings. Ang pinagkakalob sa iyo na ating Panginoon, ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Bagkus, lahat ng pagpapala, ito'y magamit para sa kaluwalhatian na ating Panginoon. Amen. 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 Mga kalalakihan. Amen. So when God called you, get up. Pag tinawag ka ng Diyos, Lord, antok pa ako. Lord, iba na lang. Pag sinabi ni Sister Jen, Sister Grace, ikaw mag-message mamaya sa Women's Fellowship. Yes, Sister Jen. Okay po, Sister Jen. Ganun dapat. Brad, ikaw mag-pray. Brad, si tatay na lang mag-pray. Si kuya na lang mag-pray. Hindi. Pag tinawag ka ng Diyos, just get up. Dapat lagi kang excited. Sige po, Lord. Ano pa, Lord? Meron pa ba? Ganong tanong. Lord, may pag-uutos ka po ba? Meron ka pang ipapagawa sa akin? Lagi ka dapat excited dahil maraming kaluluwa ang nangangailangan na makarinig ng katotohanan at pag-ibig at kaligtasan buhat sa ating Panginoon. Amen. Lagi ka dapat excited. Discipleship na. Pastora, conflict. Conflict sa schedule ko yan, Pastora. Sige kami mag-adjust sa'yo. Pastora, busy pa ako. Nag-adjust na nga sa'yo, busy ka pa rin. Sa susunod na lang po ako kapag si Ate Monique na magtuturo. Ang tagal nun. Ilan taon si Ate Monique? 8. Tapos ikaw, attend ka kay Ate Monique. Kaya mo pa ba? Hanggat kaya mo pa, dumalo ka na at magpagamit ka na sa ating Panginoon. Amen. Huwag mong hintayin na si Kuya Jeyus pa magturo sa iyo. Huwag mong hintayin lalo pa kung si Yanis na baby ni Sister Marilyn pa magturo sa iyo. Amen. Kasi hinintay ko, buti kong buhay pa. Magpasalamat ka sa Diyos, buhay ka pa noon. Amen. Dahil kung kapag kinuha ka niya at hindi mo ginamit ang iyong buhay para sa kanyang kaluwalhatian, nakakalungkot pong isipin. Amen. Na kapag hindi mo ginamit ang iyong buhay para maligtas sa iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, nakakalungkot po. Dahil hindi po nila nalalaman ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kaligtasan. Amen. Ang tunay na biyaya. Ang biyaya pala'y dumadaloy sa pangalan lamang ni Jesus. Ang biyaya pala'y dumadaloy kapag tinanggap ko pala si Jesus sa aking buhay. Amen. Ang biyaya pala, mararanasan ko pala ang kagalingan kapag that 5-letter word, Jesus, J-E-S-U-S lamang, pinagmumulan ng lahat. Amen. Pinagmumulan lahat ng pagpapalang rumaragasa na aking nararanasan. Amen. Amen. Katulad po ni Joshua. Ayan, sabi nila, pangatlong page na, matatapos na. 11:53. And katulad po ni Joshua, because he understood that God is with him. Siya po'y matatag.
When you understand that my God is my provider, when you understand that God is my Savior, when you understand that God is my rock and my salvation, I will fear no evil. Kahit anong gawin ng kaaway, hindi ako matatakot. Kahit anong gawin ng aking kapitbahay, hindi ako magagalit. Amen, Sister Jen. Amen. Oh, walang nagkukwento ha, bigla lang lumalabas to sa bibig ko. Baka sabihin niyo, alam ni Sister Jen, tas nagalit ka sa katabi mo, kinuwento mo, no? Kahit anong gawin ng kaaway, hindi ito magtatagumpay. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Dahil ikaw ay lumalakad, na kasama mo ang presensya ng ating Panginoon, na ikaw ay lumalakad upang maranasan ang katagumpayan na ipinagkaloob na ng ating Diyos dito pa lamang sa krus. It is already finished. Amen. Napagtagumpayan ko na lahat yan. Kaya ikaw na anak ng Diyos, mapapagtagumpayan mo lahat yan. Amen. Lahat ng iyong pinagdaraanan ngayon, lahat yan ay tapos na. Just claim the victory. Amen. Lahat ng mga mess ng buhay mo, it will become a message of your life. Amen. Lahat ng test ng buhay mo, it will become a testimony of your life. Amen. Dahil ganun kabuti at katapat ang ating Panginoon. God is faithful. Amen. God is faithful. Kulang hanggan. Amen. O hindi natin kayang pantayan ang katapatan ng Diyos. Amen. Lagi mong binabalikan yung mga ginagawa sa'yo ng Diyos. Kapag nalulungkot ka, kapag feeling mo wala ka ng pag-asa, balikan mo lagi. Amen. Always hear the good reports. Amen. Lagi mong pakinggan yung mga tinugunan ng Diyos sa buhay mo. Dahil yun yung magpapalakas sa'yo. Ay, oo nga, Lord. Laging tama yung timing mo. No? Tinugon mo ko dito. Amen. Lahat ng pangako ng Diyos, yes and amen. Amen. But you have to wait. Amen. Minsan, kailangan mo lang talaga maghintay. Because in your waiting, amen, anong sabi ng ating Panginoon? In your waiting, you have to be patient. And you have to trust the name of our God. Amen. Sapagkat lahat ng iyong paghihintay, hindi po yan mababaliwala. Amen. It is always worth the wait, sabi nga po. Amen. Lahat yan pinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen. Ephesians 3:20. Amen. Favorite po natin din ito. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Anong sabi po dyan? Ito maganda. Lagi po lang natin naririnig, oh, God can do exceedingly, abundantly, above what we ask or think. Pero anong sabi dito? Sa pinakailalim, tandaan nyo. Ang sabi dyan, according to His power that is at work within us. Ibig sabihin sa atin, dumadaloy ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Gagamitin ka ng Diyos upang maging pagpapala din. Gagamitin ka ng Diyos upang maging kalakasan ng iyong kapatiran, upang maging kalakasan ng iyong pamilya. Amen. Sa iyo dumadaloy ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Huwag mong iasa lang lahat sa Diyos. Lord, pinag-pray ko na po siya. Hindi. Ginagamit ka ng Panginoon para magbago ang sitwasyon. Amen. Ginagamit ka ng Panginoon para maging pagpapala ka. Amen. Hindi mo alam na ikaw pala, pagpunta mo dun sa isang tahanan, ikaw na pala yung himala na pinapanalangin nila. Ikaw pala yung magdadala ng pagpapala doon sa tahanang yon. Amen. Yung napadaan ka lang, hindi mo naman sinasadya, pero ginamit ka ng Diyos para ikaw ay maging pagpapala doon sa pamilyang yon. Amen. Amen. That's the power of God. Amen. Dadaloy sa'yo. It is working through us. And it is also working for us. Amen. Kapag ikaw ay naging pagpapala, ikaw ay mapagpapala din. Amen. Ganun katapat ang Diyos. Kapag ikaw ay naging pagpapala, ang pagpapala ay hahabulin ka. Amen. Hahabulin ka ng pagpapala. Amen. At minsan, yung panalangin po, si David po ba yun? Lord, tama na yung pagpapala. Ang dami na. Inaasam nyo ba yun? Dumating yung,
araw na yon. Lord, sobra-sobra na, Lord. Paano ang gagawin ko dito sa pagpapalang to? Ipamigay mo, Sister Rowena, Sister Vilma, Sister Imelda, Sister Lucille. Amen. Rumaragas ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon kapag naunawaan mo kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa iyong buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus is powerful. Katulad ng sinabi ko po kanina, Jesus is enough. Amen. Jesus is enough. Hindi mo na kailangan ng marami ka pang meron ka pang nakalagay dito sa kaliwa, may nakalagay ka sa kanan. Parang si Cardo, meron ka pang ano yun, Brother Angelo. Yung panday, yung pampanday. Kasi pumunta ka sa labanan, ang dami mo nakalagay dito. Jesus is enough. Amen. Kapag dumaan ka sa labanan, Jesus is enough. Because He is powerful. Amen. He is powerful. Amen. Whenever we have a problem, and katulad ng sabi ko po kanina, don't just get our phone, but go to the throne of God. Amen. In the days of your waiting, be strong and courageous. In the days of your waiting, rejoice. Marami ka pang hinihintay na panalangin na hindi pa tinutugon ng Diyos. Rejoice. Amen. Magala ka lagi. Amen. On the day of your fighting, be strong and courageous. Amen. Be strong in the Lord in the power of His might. Amen. Because God does not only are the source of our strength, He is our strength. Amen. 12 o'clock na. Sige po tayo pong lahat. For the conclusion, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. For the conclusion, sa Joshua 10:20-25, ang bilis ng oras, 12 na. Nung dati, nire-review ko po, nung last preaching ko, sabi ko, nag-preach ako 1 hour and 20 minutes. Baka nainip na sila noon. Kaya, more. 2 hours, Sister Jen. 2 hours, Sister Jen, sapagkat hindi namin makontain ang kabutihan ng ating Panginoon. Hindi namin kayang maunawaan ang mga kayang gawin ng ating Panginoon. So, Joshua 10:20-25. Ang sabi po dyan, so naunawaan natin, sinugod si Joshua at yung mga Gibeon ng 5 kings ng kanilang kaharian. So anong sabi po dito? Sa 20, kuya. So Joshua and the Israelites defeated them completely. But a few survivors managed to reach their fortified cities. The whole army then returned safely to Joshua in the camp in Makkedah, and no one uttered a word against the Israelites. So ayan, nung natalo na ni Joshua, yung mga Amalekites, alam niyo yun, yung dumadaan sila Joshua, walang isa man naglakas ng loob na magsalita against them. Parang ikaw yung dumadaan ka dun sa iyong sambayan. Yung dati, lagi ka nilang inaasar, born again ka pa. Wala namang nangyayari sa'yo. Pero nung pinagpala ka ng Diyos, nung dumaan ka sa harap nila, wala silang masabi. Dahil sila'y namamangha na ito'y pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya nung dumaan si Joshua, sabi, walang sino man na nagbukas ng kanilang bibig. Amen. Dahil nakikita nila ang kalakihan ng Diyos. Bakit pinagtatagumpay ito si Joshua? Bakit pinagtatagumpay ito? Si Mami Mayet, bakit niya kinakayang umakyat dito sa ating simbahan? Kahit may nararanasan sa kanyang katawan, makikita ng mga kapitbahay niya, bakit ang lakas-lakas niya sa kabila ng kanyang edad? Amen. Anong sabi sa verse 23? So they brought 23, kuya. Bring those 5 kings out of me. Okay, next po. Next, kuya. When they had brought these kings to Joshua, he summoned all these men of Israel and said to the army commanders who had come with him. Next po. Come here. Anong sabi ni Joshua sa kanyang army? Come here. Halika kayo dito. Ito yung kalaban mo. Put your feet on the necks of this king. Amen. Sapagkat lahat ng gawa ng kaaway, they are
underneath our feet. Amen. Walang anumang gawa ng kaaway na magtatagumpay sa iyo. Amen. Ikaw ay pinagtagumpay na ng ating Panginoon. Anong sabi po? Put your feet on the necks of these 5 kings. Amen. Kung minsan iisipin mo, malaking problema to, hindi ko kaya. Pero ang sabi po dyan, 5 kalaban yan. They just put their feet on their enemies. They crush the neck of their enemies. So you can also crush whatever ang ginagawa ng kaaway sa iyong pamilya. Just crush them underneath your feet because you have that Jesus. You have that Jesus who gave you the authority. You have that Jesus who gave you the power. Amen? He gave you the power. Just use it in the name of Jesus. Ano pang sabi, Kuya? Sa next po. So they came forward and placed their feet on their necks. Next. Joshua said to them, do not be afraid. Do not be afraid. Do not be discouraged. Be strong and courageous. This is what the Lord will do to all the enemies who are going to fight. Amen. Ito ang gagawin ng Diyos sa lahat ng mga nagnanais na gumawa ng hindi tama sa iyo. And ang gagawin ng Diyos, He will crush your enemies underneath your feet. Pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Just be strong and courageous. Amen. Just do not be discouraged. Be strong and courageous in our God because Jesus is enough. He is enough and He is alive in you. He is alive in you. He is alive in you. Just use the power of Jesus. Amen. 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 Walang anumang gawa ng kaaway. Walang anumang sakit na magpapadapa sa iyo. Walang anumang kahirapan na magpapalungkot sa iyo at magpapadapa sa iyo, kapatid. Hallelujah. Just gamitin mo ang kapangyarihan na pinagkakaloob sa iyo na ating Panginoon. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos that I will give the enemies into your hands. Na pagtatagumpayin kita kahit 5 pa yan, 6, 7, 8 kaaway yan. Kaya-kaya mo sapagkat kasama mo ako, sabi na ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ikaw ang aming kalakasan. Salamat, Lord God. Kami po yung pinatatatag at ginagawang matapang. Kung mauunawaan lamang po namin, Panginoon, kung ano ang iyong kalakihan. Kalakihan ng iyong pag-ibig ng biyaya, Panginoon, sa amin. Oh God, oh God. Oh, Banal na Espiritu. Salamat po, Banal na Espiritu. Ikaw ang lagi nagpapaalala at nagpapaunawa po sa amin. Nang salita ng Diyos ay buhay at aktibo. Ang salita ng Diyos, oh God, ang siya nagbibigay po sa amin ng kalakasan. Nang salita ng Diyos, oh God, nagbibigay sa amin ng buhay, ng kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan. Hallelujah. Salamat, Banal na Espiritu, sapagkat di mo kami iniiwanan. Salamat sa karunungan na sa tuwing kami ay lalapit at makakaharap sa anumang labanan. Nandun, Panginoon, ang pagpapaalala mo that we already have the victory in your name, O Father. Salamat, Panginoon, na ikaw laging nagpapaalala na kami po ay malakas, matatag, O God, na kami po ay ligtas na, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Katulad ni Joshua, na siya po'y nanatiling tapat at nagtiwala sa iyo. Nung siya inutusan mo, Panginoon, sumunod siya. Hallelujah. Kaya, Panginoon, gamitin mo kami lagi, Panginoon. Make us always sensitive, Father, sa iyong pagtawag, Panginoon. At lagi po namin isuko ang aming buhay. Ipagkatiwala po namin, Panginoon, lahat sa iyo, Panginoon. Sapagkat wala po kaming kakayanan, Father. Lord God, ikaw lamang ang may kakayanan ng lahat ng ito, Panginoon. And you deserve all the glory, O God. Lahat, Panginoon, na aming ginagawa, hindi po para po ito sa amin, O God. Ito po, it is for your pleasure, Father. Ang lagi pong ipaalala mo po sa amin, Panginoon,
na ang lahat ng aming mga paggawa sa iyong mga ubasan, Panginoon, ito po'y para ikaw ang maitaas lagi, O God. Ito po'y para makapagbigay ng luwalhati sa iyo, O Father. Sapagkat alam mo na, Panginoon, mga dalangin na aming mga puso. Nakikita mo, Panginoon, ngayong oras sa sandaling ito, ang aking mga kapatid, Father, na mga nagtataas ng kamay, nagsusuko sa iyo, nalalaman mo ang dahilan ng kanilang pagluha. Hallelujah, O God. Kaya ngayong oras sa sandaling ito, Father, abutin mo po sila right now. Abutin mo po sila, Panginoon. Ang lahat ng dahilan ng pagluha, ang lahat ng dahilan ng pagtangis, ang mga dahilan nila kung bakit po sila ngayon nandito, Panginoon. Abutin mo po ang lahat ng aking mga kapatiran. Sapagkat ang iyong pag-ibig, Panginoon, O God, ito po'y dakila. And Lord God, ito'y nakakapaglinis ng lahat na anong makarumihan po sa amin ng iyong dugo, Panginoon. Ang iyong, O God, ikaw ang aming buhay. You are the bread of life, O God. You are the living water, Father. O God, ikaw lang ang aming kailangan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patagpuin mo po, Panginoon, na walang sino man nalalabas sa lugar nito, Panginoon, na hindi dala, Panginoon, ang katagumpayan, ang katugunan ng kanilang mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, O God. Because once we enter on this church, we feel, Father God, na kami po'y pinagtagumpayan mo na, Panginoon. Pagtungtong pa lamang po namin, Panginoon, nandun ang kasagutan sa aming mga panalangin, O God. Nandun ang katagumpayan sa lahat ng mga tinudulog namin, Panginoon, sa iyong paanan, Father. At ikaw ay hindi bingi, O God, that you are the God who answers prayers. That you are the God who is the God of impossible things, Father God. We only declare, Father, we only declare that you are a faithful God. You are a faithful Father. You are a good, good Father, O God. Ikaw ang aming sandigan. Hallelujah, yes, Lord. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, na kapag kami nanghihina, ikaw ang nagtatayo po sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat. Salamat sa laging pagpapaalala sa amin. Anak, be strong and courageous. Kasama mo ako, anak. Huwag kang matakot. Maging malakas ka. Sapagkat kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita ipapabayaan. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong mga pangako. Oh Jesus. Jesus, thank you for your love. Oh Jesus. Thank you for your power that works within us. Thank you for your power that is made perfect in our weakness. Thank you, Father, that you work exceedingly, abundantly, Father. Hindi po namin kayang mawari, Panginoon, lahat ng pagkilos mo at paggawa sa aming buhay. Even though sometimes we feel, Panginoon, nararamdaman po namin, naisip namin na parang hindi ka kumikilos. Pero we know, Father, we trust in you. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na meron kang inihahandang malaki. Meron kang inihahanda, Panginoon, na katagumpayan sa bawat aming labanan, Panginoon. Kami ay nagtagumpay na, Panginoon! Hallelujah! Katulad, Panginoon, ng pag-crash, Panginoon, that we will put our feet on our enemies, Lord God, that you are our rock and salvation, that you are our victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kaya maranasan niyo po lahat ang katagumpayan, kagalingan, pagtustos, pagpapala buhat sa ating Panginoon. Hallelujah, we bring you back all the glory and praise. In the name of